Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 5:04 sa aga. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Syudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Di kaban kabahan sa kalibutan naghatag kami sa katuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Mga ka-agri, welcome sa isa naman edisyon sang pagpalagad sa programa Usapang Agrikultura. Sa atong mga sukitag palamati, mga mangunguma, mangingisda, agricultural extension workers, at sa tanang nga nagabugo sa DA Western Visayas, sa mga attached agencies ini, maayong agagid sa inyong atanan. O inyong kaagri gikan sa Radyo Pilipinas, JP Herbat. Kag syempre, kaangay siyang mga tinalikdan na nato nga episode. Ang ikaw po man nato ng aton nga partner, gikan sa DA Western Visayas, yung partner Kaagri John Candelario. Yes, Sir JP, good morning sa aton tanan ng mga farmers, sa aton ng mga fisher folk, sa tanan naton ng mga municipal agriculturist panos, ng mga provincial agriculturist, sa tanan nga nagabukos kag mga sa pagpanguna sa aton nga Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kag ang aton man duha ka Regional Technical Director for Operation OIC Director, si Ma'am Maria Teresolis, and for Research and Regulation, Director Zerlina Bicuelio. Mayong aga sa aton nga tanan. Ayun, so again, good morning good sa aton sining mga men and women of DA Western Visayas. Subong man sa mga municipal and provincial agriculturist office o mga men and women sa natuhay nga mao kag tao sa mga probinsya kag kabanuhanan sa aton siniiyang rehiyon. Mayong aga gid sa inyong ataran, kag welcome gid sa pagpangalagad sa programa Usapang Agrikultura. Sa atong pagpangalagad subong aga, mangingaw po naman nato ng isa ka personnel sa National Food Authority on NFA Region 6, the person of Engineer Clark Obhaan, ang Facility Management Section. Bantayan sila lamang madugay atin sini nga pagpakigsunon anon Engineer Clark Obhaan kag ano ba lang ila sini nga mga primary responsibilities bilang isa ka seksyon sa NFA Region 6. Siyempre kaangay sa mga previous episode, maghahatang magita sa pila ka mga updates sa mga programa subong man mga parugyan ng Department of Agriculture Western Visayas. Masulod nga bulan sa Hulyo mga biyan, nalauman ang pag-operate sa isa ka greenhouse facility sa Banwasang Libaka, Waklan. Detalya sa sinang balita, antayan karon sa atong sining pagpangalaga.
Yung mga kultura naton ha, nga may mga luyag ipatamyaw, ipamangkot, kundi palabot sa aton sini nga programa, mahimo gid kamo nga mag-komento, magpadala sa mensahe sa aton sining Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Giman sa pagkomento sa nagpadayon naton nga FB Live. Bulan man sang Agosto mga biyan. Human ang Ag-Renovate 2.0 isa sa mga 8 ka aktibidad ginpreparar sa Philippine Chamber of Commerce and Industry Iloilo Chapter Incorporated in partnership with Iloilo Provincial Capital. Ini mga sentro mabiyan sa industriya sang lubi. Ito sa mga kultura naton nga mayara sang interest na pagbasan nyo sang coconut industry. If you are interested mga biyan ha, mag-standby sa mga updates ng PCCI Iloilo. Paano ba lang makibahin sa sining Ag-Renovate 2.0. Samtang sa nagligan nga Biyernes mga biyan, madunuman formal na nga ginlunsa sa Department of Labor and Employment tuwang ang National Food Authority. Nagsubungan Department of Agriculture Western Visayas ang 20 pesos per kilo nga bugas para sa mga minimum wage earners sang aton nga riyo. 4,500 ka minimum wage earners gikan sa masobra 30 ka kompanya sang rehiyon ang kinalauban nga mabenepisyohan ang siniiyang program. Sa sining oras, maging kaupunan naton ang aton nga bisita of the day. We have Engineer Clark, primary responsibilities sa inyong sining section, ang Facility Management Section sa operasyon sa NFA Western Visayas. Good morning sa liwat. Ang mga responsibilidad sa Facility Management Section sa Region 6 ay responsible dyan sa pag-overall implementation and management ng mga projects within the region. Nag-formulates kita ng mga integrated plans and programs for the region. Gina-ensure natin ang effective implementation ng mga programs to all our branch offices in the region. And mag-provide na kita mga administrative and technical assistance and proper guidance in the implementation of policies and guidelines and standard procedures for the region. And nag-coordinate na kita sa ating mga local government units, other government agencies sa pag-distribute ng mga stocks in response to emergencies and to support the disaster relief operations sa ating agency. I see. Bawo madamo-damo gid ang function o kung responsibilidad sa inyong sining section, Engineer Clark. Partner? Paano naman sa ang Facility Management Section Engineer, ginasiguro naman iya ang safety kag maintenance sa pila naton ka mga warehouses kag opisina man. Yes, sa aton naman pag-maintain sa aton mga facility, including diri ang aton mga warehouses. Nag-conduct kita sa mga monthly assessment and dialogue sa mga aton mga in-charge site para ma-address natin as early as possible ang mga concerns or improvements para sa ating mga facility. Currently, ang ating mga facilities is mga magagay na mga ginamitin din natin pag-constant kita sa pag-monitor para as early as problems na nag-occur is ma-address natin. Yes. Engineer, well, we are not praying, no, but just in case for may ara kita sang facility damages within the region, ano bala ang mga standard procedure
para sa pag-report kag pag-address ini? Yes, sa mga atong mga facility nga damages, ang una sila, mag-report ang atong mga operators o in charge sa mga warehouse supervisors sa atong facility management section sa ilang concerned branch office. Then para tingnan ina kag i-evaluate sang atong mga branch facility personnel para maobran nila ina ka victim report kag pag-report nila ano ang nag-assess kag i-forward nila sa regional office para tagaan natin kang dapat ka assessment, need ka immediate repair or budget, mo man lagi ano sa region in case na bako ang iya damage, padala natin sa mga cost estimate kag para sa aton mga budget proposals. Lately, engineer, no, may winaw sa inyo sining monitoring. Ano ang mga masaming nga damages nga nagaluntad sa inyo sining mga pasilidad? Ang kalabanan sa aton kung limbawa is sa facility natin sa dryer or rice mill kung mga harvest season, dira naman nagasunod ang mga minor mga parts niya, mga belts or pero before naman na mag-start is before mag-start ang procurement season, kandidat naman kita sa preventive maintenance, at least may iwasan natin ang mga future breakdown in case kung kandidat kita ka sa constant maintenance man. Then sa isa na kung may mga bagyo, may mga minor incidents na ang mga gutter o mga roof na leakages muna ang ating mga kalabanan na encounter. I see. It's good to know nga proactive ka tamang inyo sining section na engineer, no? Kaya prior sa kumbaga rush or peak season, kamo mismo nagahiwat na sa preventive maintenance para hindi na magpalya ang mga pasilidad sa inyong sining opisina. And partner? How often naman, sir, no, ang pag-inspect naton sa aton nga NFA warehouses there sa Region 6 para naman iya sa ginatawag naton nga structural integrity kag functionality? Regarding naman sa structural integrity, included man ina sa atong mga monthly inspection na ginakandak throughout the region. Then, may inspections in case na may mga super typhoons or earthquakes or heavy storm. Ang ina naman nga assessment is nagapanghalik kita assistance sa ating mga partner agencies such as OBO or the Office of Building Officials of the concerned locality and or the DPWH kay sila ang mas may expertise sa pag-assist sa mga structural activities sa ating mga warehouse. Engineer, may we know kung ano ang mga equipment, although kayo naman na-mention ka na, no, nga mga pasilidad nga gina-maintain, nga gina-operate sa NFA. Pero may we know, no, para sa atin sining mga kauturan, may we know ano ang mga equipment ang inyo gina-maintain sa dalom sa facility management section, kag paano nyo ini upkeep monitor? Okay, for that ating mga facility dito sa UK, mayroon kita nga mga mechanical dryers, rice mills, mayroon kita, 4 unit dito sa Region 6. Mayroon kita mga truck scale, at ang mga flat flow scales na ginagamit natin sa pag-kilos ang ating mga humay. Kag ini siya ating gina-maintain para sa mga peak season is personal gid sila kag na-avoid natin ang mga backdowns. Ang ini nga mga equipment kay mention mo, engineer, may we know ini present sa tanan yung mga area diri sa Western Visayas.
Ini is strategically located, halimbawa may sa Capiz Branch Office, nara mo kita dito na 10 tons rice mill, may ara mo kita dryer, ang ating dryer dito sa sa Capiz Branch Office is may ara kita sa Aklan, may ara sa Sigma, at may ara sa Dumalag warehouses. Then, diri sa under sa Universe Office, mayara kita sa Antique, may rice mill kita dito, kag mechanical dryers. Kag diri sa Haro, mayara mo kita rice mill, kag dryers. Kag sa Dumangas, mayara mo kita rice mill, kag dryers. Ang mga location sa ating mga facility sa Region 6. Grabe kasangkad gid diri no sa mga lugar nga may ara sa ginabantayan ng mga pasilidad ang inyo siling section engineer. Partner? Yes, you mentioned kagaina ang pila ka mga preventive yung mga maintenance engineer. Ano pagid o kung pwede mo pagid ma-elaborate sa amon ang pila pagid ka mga preventive maintenance programs nga ginatiho naman niya para sa mga NFA-owned facilities dito sa Western Visayas? Yes, oo. Ang pinaka-basic natin na sa ating preventive maintenance is kailangan ma-maintain natin every day ang ating mga facility is well maintained and clean ang mga premises para nga in case na may mga abnormalities, madali natin makita kung ang ating mga facility is always keep clean and maintain siya. Kag regular check-ups, kag updating ka mga spare parts para in case na may mga trouble or downtime is madali natin sa mga back to operational condition. Engineer, I assume may mga instances nga gadululungan ang problema sa mga provincial and satellite offices. May we know, paano ninyo gina-prioritize ang pagkayo sa mga kagamitan o kung pasilidad sa inyo sining opisina? Kami sa Positive Restrictions, gatanda kami regular inspection and collaboration with its officers para as early as possible na discuss at handa kami ka preventive maintenance and repair works para ma-prioritize namin ang kada facility kag ang mga immediate before siya mag-breakdown is ma-address na dayon para na hindi ma-avoid namin ang mga bulungan ng mga breakdown na nag-cause ka mga delays sa atong mga pag-servisyo at mga farmers. I see. Pero just in case, engineer, while we are not praying for this to happen, just in case nga may mga dalagko nga problema nga magdululungan, labyan ka bagyo ang isa ka satellite or provincial offices, paano naton gina-prioridad? Sino ang aton unahon? Yung mga case-to-case naman kung ano ang sa depende sa situation. Halimbawa, kung warehouse is stocks, first of all, iunahin din natin ang ating mga stocks. In case may flooding o i-save din natin ang stocks para isimple ang ating mga rice o palay. Magiging unahon natin para avoid natin ang further damage or deterioration sa ating mga stocks. I see. Partner? Yes, paano naman ginasiguro sa ating section engineer ang compliance naman niya sa national safety sanitation kag construction standards? Ano man na as mahambang ko tayo na ang ating compliance is first kung i-practice ko naman ang cleanliness sa ating mga working area, then ang periodic cleaning sa ating mga facility para ma-avoid natin ang mga unnecessary o halimbawa mga hazard sa ating mga environment. Then ang constant man pag-coordinate natin sa mga concerned agencies
o halimbawa mag-maintain sa mga facility nga need natin coordinate na kami sa DOST if need naman i-calibrate o i-check ang among mga other facility para ma-maintain naman operational at all times. Engineer, may ara man ba nga panghangkat kay ginatubang ang inyo sining section sa pag-maintain sa mga madugay o kundaan na o kung mga dilapidated nga pasilidad, particularly sa mga remote areas sa rehiyon? Yes, dako gid challenges man sa amon sa pag-maintain sa mga daan na natin ng mga facilities kaya ang ating mga rice mill for almost 45 years. Ating mga Aki rice mill is ma-maintain na natin ang mga ang kinanglan na well-planned ang iya mga spares or parts kay as early may naka-standby ta nga spare kay na medyo kahingat na gud man ipangitaon ang iyang mga parts o sometimes lagi nag-fabricate na lang para lang sige-sige ang pag-operate niya. But ang mga isa pa gid na ang pag-procure natin sa isa is madugay o kung pa natin i-source ang mga parts na mamid natin. Engineer, may sa imo share, no? Madamo-damo pagali, no? Sang ako na malawig-lawig na, mas tigulang pa inigili ang iban sa amon. May we know, may plano ba lang isla ng ini mga dilapidated na nga mga pasilidad? Yes, oo, sa aton program subon priority sa aton President Marcos ang modernization sa aton mga facility. Then, ano man ina nga diri sa site is diri sa Region 6. Ongoing na karon ang construction sa aton tatlo ka modern warehouse na mga i-house dyan ang aton mga modern rice mill and dryers. Pag ini located diri sa Haro, sa Dueña site at sa Dumanga site, amo na ni ang butangan sa site sa ating mga modern rice mill at warehouse diri sa Region 6 para ma-islan na o mabuslan na ang mga daan na natin na facility diri sa Region 6. I see. Ang ining modern warehouse, engineer, ano ni siya ang status sa karugagsan o ginalauman nga makompleto ang ining mga proyekto? Ini sa ating modern warehouse is under construction na siya ngayon sa Subong. Sa tatlo ka site, almost mga 48% na ang atong construction. Then, nag-start naman ang procurement sa atong facility dito sa Central Office. Procurement sa facility nga na include sini ang atong modern rice mill at mechanical dryers na ipagabutang diri sa atong modern warehouse. At ginalaunan na atong ini na ma-kompleto by the end of this year, 2025. I see. And kung matapos na or makompleto ini engineer, ano ang ginalauman naton nga mga benepisyo kung resulta sa tion nga mag fully operational na ang ining modern warehouse? Pag mag-operational ni siya, ang atong mga dryers o rice mill, dako gini nga bulig sa atong mga manunuma kay magabato na ang NFA sa ilang mga basa ng mga palay or newly harvest kay amo gid ang problema sa mga manunuma, lalo na kung mga post-crop na tag-ulan na ulan, hindi sila makadry, ano na ni ang tion. Kung matapos ni ang atong project is napo mabulig sa mga manununa kay mabaton na ila o mabakal na ni NFA ang kalabanan sa ila mga patubas na sinipin na ang mga dry sa ila.
Engineer, no? Talon ano nga bugas. Na I palay. see. Talon pang doon, engineer, nga lunsay sa Iloilo ang pagatukuron o kung na ipatuman no ang ining tatlog modern warehouse, may ara man plan to expand sa sining proyekto sa iban pa nga probinsya naton. Actually, damo man tani mga sites kaso lang sa property na sa Sumbong diri sa Region 6 is amo lang na ang site ni NFA nga maka-cater ang area na maka-cater nga patindugan sa amo nga mga warehouses. I see. May amo gani man nga naga-campaign man kami sa mga LGUs na kung may ma-spare sila nga mga lote o ma-donate na sa NFA para patindugan namin sa rice processing center para patindugan sa mga structure, rice mills and dryers. Subong may ongoing collaboration kami sa City of Himamaylan ay nag-aano mo sila nga mag-donate sa lote dito para itugan sa inyong mga focus project. Pag may ara man sa Kabatalan City under Philippine State University, under coordination para sa mga future Latinations para pag-abutangan pagid sa additional facility kag kung may dili pagid nga tani nga sa Tanay Island nga location para madugangan pagid ang mapalakit sa mga maruruma ang makabar sa atong programa. Ayun, gabay madamo pa sa mga LGUs ka mga private partners no magatanyag man sa ila sila nga suporta para mas madamo nga mga regional modern facilities ang aton sini nga matukod sa tagsa ka mga area. Partner? Ano naman yung mga pagpanghangkat engineer kung mga challenges ang ginapangatubang sa aton nga section sa pag-maintain naman niya sa pila ka mga ukon na especially sa buong no transition nag-amat-amat na aton nga pag-modernize ang pila naton ka mga facilities ano ang mga gina-anticipate naton nga mga challenges. Na-anticipate natin yung challenges mo ang aton sa pag-repair natin at madugangan na mahirap kita bandit ka mga additional nga mga operators and personnel para nga kung mag-operational na yung atong mga facilities may tao na mag-operate. Ma-train kita ka more power para na maka-operate na yun ang atong mga facility pag mapuli installed din siya. And lastly, engineer, no, ano ang mga current or upcoming green or energy saving initiatives na ginapatuman karon sa NFA sa inyong mga pasilidad? Sa ating mga for our green saving initiatives mula sa ating mga ginapatindog subong mga modern warehouse, nag-adapt na kita ka mga system tanks, nag-cater ka mga collective rainwaters, mga magiging source man sa mga sanitary waters or mga for fire suppressions needed sa atong facility. Then, nag-convert na kita sa atong mga solar lights, sa atong perimeter lighting sa atong compound. Then, nagagamit kita ka Rizal as biomass fuels para nga atong mga byproduct natin sa rice mill is mga sa as mag-serve as fuel sa atong mga biomass furnace. Pag gina-utilize man natin ang mga vacant area sa compound na gina-convert natin as solar drying pigment kung manami ang chimpo
para sa additional drying capacity sa ating agency. Wow, it's amazing to know nga magluwas nga you are going modern sa inyo sining mga pasilidad, sir, no? Ginatap man ninyo ang power of renewable energy para mas mapabaskog pagid ang inyo siniyang operasyon by helping man sa aton siniyang palibot. Engineer, ang imo sini nga mensahe sa aton sini nga mga tagpanamati before we end, may mga luyag ka bala pasalamatan o kung ibilin nga mga panugyan sa aton sini nga mga banguma diri sa Western Visayas. Okay, sa ating mga muna, dali yun, develop natin nga mga water facility diri sa Region 6. Kung tapos inyo by the end of this year is holding the building kaninyo para makita natin at makabisyo kami kamayan para labi sa inyong mga newly harvest wet palays is dapat din sa building para natin ang sulba natin ang problema sa shortage natin sa natin drying capacity dito sa Region 6. Engineer, madamog nga salamat for joining us sa episode karon sang Usapang Agrikultura, for your works and for your words para sa bayan. Madamo gid nga salamat kag padayon. Salamat sa pag-aatag sa tigayon para na ano naman ang aming mga programa dito sa NFA Region 6. There you have it, mga biyan, si Engineer Clark Obhaan, ang Facility Management Section Head sa NFA Western Visayas. So ayun mga biyan, ha, bay nangin alipayon ka mo sa mga good news naging palabot ni Engineer Clark, especially sa pagtukot sa modern warehouse sa 3 ka sites sa Iloilo. Pinalauman mangin operational this magtakop ang tuig 2025. Bay nga ang ining mga proyekto kag programa through the efforts man kag partnership sa iban pang mga local government units magsangkad pa o kung makalabot man sa iban pang probinsya kag lugar sa aton sini nga rehiyon. Partner? Of course, ginapasalamatan mo natin ang aton National Food Authority Regional Field Office 6 sa pagpanguna sa aton Regional Manager, si Ma'am Jasmine Lintag, the rest nga nangin katapo sa aton programa subong sa usapang agrikultura, ang pila ka mga personnel from the National Food Authority Region 6 kinaghatag man nga nag-impart sa ilang mga ihibano may kaangtanan sa pila naman niya ka mga updates sa mga tuig 2025 sa pila ka mga serbisyo, pila ka mga programs, kay pila pagid ka mga plano sa nga talatapan subong naman niya nga tuig. Ayun, sa aton sining mga kauturan, ha, kabay nga subaybayan nyo pagid ang masulod ng mga episodes ang Usapang Agrikultura for more updates angon sa mga programa nga napatuman sa National Food Authority. Oras sa Radyo Pilipinas, 5:37 in the morning. Mag-aatay lang ita sa pila ka mga panumdum sa aton nga pagpanumbalik ug mga impormasyon ka good news sa agrikultura ang aton nga igapanayag sa kahanginan. F, 1, 2, F. Balikat ulo, kita pwetan, may mga susus. Huwag mong titigan, ang hindi sa'yo, at maging discreting tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pag-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalat. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth.
Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan, pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaling maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insect repellent, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Ang sawit-sawit ay pang-mang-mang, ang sawit ko ay pang-bung-hang. Ang babae sa lansangan, huwag ilitan kundi ganap. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag ilitan kundi ganap. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Yun! Ibang level na naman! Scatter na please! Scatter! Scatter! Yes! Ibang level! Let's go! Ibang level! Ang taas ng pinakuryente ko! Tulong! Oh yeah! Kung ayaw mong ibang level din ng kuryente mo, unplug all those gadgets and appliances. Huwag pagsabay-sabayin ang mga nakasaksak, lalo na sa mga extension cords. Iwasan gumamit ng cellphone habang nakaplug. Hindi lamang ito delikado, nagdudulot rin ito ng pagkasira ng baterya. Makakatipid ka na, safe ka pa. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ibang level na! Salamat, Mr. Powers! You have the power! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magtigil at gumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. RADDL, or Regional Animal and Disease Diagnostics Laboratory, is a component of Integrated Laboratory Division of the Department of Agriculture, Western Visayas.
The procurement of mobile animal clinic would provide our livestock raisers and farmers easy access to veterinary health services to include disease diagnosis, laboratory analysis and treatment, among others in far-flung areas of the region to ensure the health and safety of livestock and poultry animals. Who can avail the services? Private farm owners, livestock raisers, researchers from academe, public or private sector, households, local government units, DARFO 6 livestock, regulatory and research division. Services offered. 1. Gross pathology, specimen needed, live dead animals. 2. Parasitology, for fecalysis such as simple flotation, but master flotation and sedimentation via examination of fresh feces. Blood parasite examination, BPE. And 3. Card agglutination via examination of whole blood. And lastly, 4. Parasite identification. For bacteriology, rapid plate test for Brucella, Mycoplasma, Salmonella, via examination of whole blood, organ or tissue with lesions. We also offer receiving and collection of samples for bacterial isolation and identification, antibiotic sensitivity test by collecting swab samples in Carey-Blair transport medium. For serology, virology, processing of samples for ELISA, such as testing para-TB and blue tongue for ruminants, CAE, caprine arthritis encephalitis. For goats, CSF, PRRS, swine pseudorabies, swine mycoplasma, high-up pneumonia for swine, AI, Newcastle disease, infectious bursal disease, Mycoplasma gallisepticum, and Mycoplasma synoviae for poultry. 5. We also perform screening test CPCR for ASF via testing whole blood, serum, tissues, organs. We also receive, collect samples of suspected rabies and surveillance cases for fluorescent antibody test by accepting animal head samples and real-time PCR for AI and ASF via testing serum, whole blood, swabs in VTM, and affected suspected tissues, organs. With the recent incursion of the African swine fever in the region and the threat of re-emerging infectious animal diseases, RADDL6 must be prepared and equipped in cases of emergency and outbreak situations. Due to limitations in available and appropriate testing procedure, samples for diagnosis of most economically important animal diseases are being sent to the Animal Disease Diagnosis and Reference Laboratory of the Bureau of Animal Industry. This practice delays the processing of the sample and diagnosis of disease. Establishment of molecular laboratory will cut down the turnaround time from the usual 7 days to 2 days. Early disease detection and outbreak investigations should be done rapidly and accurately in order to employ immediate control measures. We offer avian influenza and African swine fever real-time polymerase chain reaction or real-time PCR. However, this is not limited to other diseases such as hog cholera and PRRS. This manual describes the details from receiving of samples, including the criteria of a good diagnostic specimen in what kind of specimens to accept and reject. The laboratory is composed of anteroom, reagent preparation, clean room, extraction room, and PCR room. 1. At the clean room, we conduct reagent preparation, such as PCR control preparation, primers, and probe preparation, AGPAF, IDT one-step RT-PCR, reagents, preparation, and QIA AMP, viral RNA preparation. 2. Extraction room, conduct extraction, using the QIA AMP viral RNA, master mix, and RNA amplification. 3. PCR room, perform data analysis and reporting of results. There you have it, mga biyan, ang parugyan sa DA Western Visayas, no, sa pag-tap sa mga serbisyo at mga programang ginatanyag sa RADDL. Oras sa Radyo Pilipinas, 5:48 in the morning. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa ibang baraton nga update sa agrikultura, ginbalabot sa 60 ka mga manguma sang Three Sisters Barangay sa Leon
ang mga serbisyo sa Department of Agriculture Western Visayas pinaagi sa Agricultural Information Caravan kag Technology Forum. Ang Three Sisters Barangay ginakipan siyang Kamandag, Bubon kag Buluang kung sa diin may madamo diri nagatanom sang high value crops para sa kape kag mga ulo-tanon. Then kaupo pa natin sa itong pagparagay sa buong aton nga partner si Ka-Agri Gian Candelario sa DA Western Visayas. Partner? Yes, currently nagahiwat sa mid-year assessment ang RSBSA sa ilalim sa Field Operations Division sa Pontevedra Capiz, and personally ari kita diri Sir JP agud nga magtampuman sa giniwat nga mid-year assessment tos diin kapin isa gatos ka mga geotaggers kag mga encoders ang nagpasakop all over Western Visayas agud nga maghatag sa pila ka mga accomplishment, pila ka mga updates kag mag-recalibrate man sa pila ka mga plano agud nga mas siguro pag nga madamo nga mga farmers nga makaparegister sa aton nga sistema. Kag for the information man sa tanan nga ang Western Visayas ang may pinakamadamo nga na-register nga mga farmers sa bilog ng Pilipinas. That is why sa buong siguro gid sa talakapan, especially with our RSPSA team diri sa Western Visayas nga madugangan pagit sa buwan 2025 ang mga number of registered ng mga farmers and fisher folks sa RSPSA. Ayun, so kabay sa aton sining mga kuturan nga wala pa na rehistro sa dalom sa RSBSA, magpadulong na sa inyo sining mga Municipal Agriculture's Office, no, para nga makaparehistro sa siniyang RSBSA kay iniman ang mga isa sa mga ginabasihan sa pagpalabot sa mga programa kag mga serbisyo sa DA Western Visayas. Ginahatagan prioridad ang mga narehistro sa RSBSA sa naituhay ng mga programa sa aton sining ahensya. Good news para sa aton sining mga young agripreneurs bangod ang YFC 2025 nagbukas na para sa ila sining pre-registration. Inapanagyan ang tanan ng mga agripreneurs ng Clan Antique Capiz Camarasa Iloilo kag subong man sa Negros Occidental edad 18 tugtog 30 anyos nga magpasakop sa Young Farmers Challenge o kun YFC Program 2025 ka magpa-pre-register para sa YFC awardees sa startup component. Please fill out lang sa form nga mag-serve naman nga ticket para sa online kwentuhan kag iban pa nga mga online kag physical activities kangay isang business model canvas orientation, workshop, face-to-face pitching, mentoring kag iban pa. Ang pre-registration mga biyan ang magalawig tubtob Hulyo 31 kag as to the link sa nga pre-registration mahimo nga magbisita sa Facebook page sa Young Farmers Challenge Western Visayas kag i-check mga biyan ang link nga gina-komento sa admin sa YFC Region 6. Samtang siya pa naton nga mga update, partner. Ang Department of Agriculture Western Visayas nag-provide sa 1 million pesos nga greenhouse equipped lakip ang drip fertigation system sa aton nga Libakaw Development Cooperative probinsya sa Aklan. Nagalaom ini nga i-enhance pagit ang crop diversification kag i-boost ang farmers' income pinaagi sa high value vegetable production nga set to operate na this July 2025. Ang facility will be planted sa pila ka mga commodities na pagkaangay sa bell peppers nga nag-target sa premium markets. Kaangay na lang sa pag-market sili sa Isla sa Boracay. Suportado ini sa dalam sa High Value Crops Development Program. Ang proyekto nag-promote man sa efficient resource use and year-round cultivation. Ang aton nga mga local officials ang nagapasiguro man sa sining development complementing sa DA Western Visayas swine recovery efforts nagpabaskugon ang sustainable integrated farming system sa nasambit nga Banwa. Samdang magluwas sa greenhouse facility, isa man ka major boost sa farming sector sa Libakaw ang
ining 13 million nga swine recovery project nga nagatuyo nga ma-restore ang hog production kag ma-revive ang panangabuhian sa mga hog raisers na apektado sa African swine fever. Ang project nagalakip mga kaagri sang 10 million multiplier farm kag 3 million pesos na livestock transport truck granted sa Libacao Development Cooperative kag LDC pinagi naman sa Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion kag Inspire for the National Livestock Program. Ang bagong tukod nga pasilidad naga-feature sa tunnel ventilated housing sa semen laboratory para sa artificial insemination, sa biosecurity shower room, biogas system for zero waste management. Iniman ang mag-house ang grandparent stocks to produce sa mga parent stocks that will be redistributed sa mga local hog raisers kag magabulig restore kag upgrade sang swine production sa nasambitiang Banwa. Si DAWB Regional Livestock Focal Person Glenn Mariano ang nag-emphasize sa long-term value para sa productivity kag livelihood sang sining programa. Para masigurado naman nga ang mga benepisyo makalabot sa mas masangkad nga komunidad, ang kooperatiba magapatuman sa repayment scheme. 30% sa mga piglets nga na-produce kag 30% sa mga processed semen will be redistributed sa mga membro kag mga local farmers over a 3-year period. Ang kooperatiba sa tion nga ma-fulfill ng ining obligasyon, ang Department of Agriculture mag-issue naman sa Certificate of Ownership para sa proyekto. Samtang ginapabutyag ni acting Libacao Mayor John Randy Zapata. Iya sini nga pagpasalamat sa DA Western Visayas sa importante nga suporta nga ginpalabot sa ila sini nga mga pumuluyo. Samtang ginpabutyag man ni LDC Board of Directors Chair Noel Chedosio Ritulado nga ang proyekto magadala sa paglaom sa ila sini iya nga Banwa. Suno sa iya, this is more than just infrastructure. It is a symbol of resilience and opportunity to rebuild stronger. Samtang gipahayag ni LDC Manager Rosalie Nazaret, ang proyekto ang may dako nga papel sa paglusok sa sustainable agriculture, improve livelihood kag food security sa ila sini nga Banwa. Ang turnover ceremony ang giliwat sa Hunyo 13 kag ang ini ang giniwat sa cooperative site sa Barangay Ogsip sa Libacao, marking the official launch sang ila sini nga operasyon. Yun mga biyan ha, ang pila ka mga latest agricultural updates sa Western Visayas. So congratulations gid no sa kooperatiba sa mga manguma sa Libacao only for receiving sa inyo sini nga 1 million greenhouse facility kundi pati man sa pagbaton ng swine recovery project worth 13 million pesos. Agri wala ito sa oras nga nabilin sa ato sini nga pagparagad dali na ginamang kuto ba itong edisyon sa mga adlaw sang Webes Hunyo 19 May 2025. Karan sa akong mga katuwang teknika, Mr. Alan Defante sa studio at Mr. John Magalianes sa transmitter. Naminawarang inyong mga kaagri gikan sa Radyo Pilipinas. Ako si JP Herbas. At ako naman si John Candelario, gikan sa DA Western Visayas. Mga kaagri, madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaulat pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo